Hiniling ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga ari-arian ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tinanggihan naman ito ang paalam ni Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Nakatutok si Jonathan Anda. 7 buwan mula nang mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, inihahanda na ng Ombudsman ang reklamong money laundering laban sa kanya. Kaya hinihiling ngayon ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Wala rin umanong reklamo laban kay Romualdez sa Ombudsman o kahit anong korte. Kung may reklamo na, sasagot nila sila sa tamang forum. Samantala, humiling na ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Kasunod yan ng pagpapaalam nito na magpapa-check up sa Singapore na tinanggihan na ng Ombudsman. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe. Bila siyang aalis. Gate ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na. Mula April 20 hanggang May 4, 2026 ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay nasa Pilipinas pa siya ayon sa kanyang kampo. Samantala, tinanong ng media si Remulla kung hihingi rin ng Ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian naman ni dating Senate President Chizzy Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. That's why the complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Kaugnay naman ang mga sinabi ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na nagbagsak siya ng bags na may milyong-milyong piso sa parking lot ng Ombudsman noong December 2022, binabalikan na ang mga kuha ng CCTV. We are trying to look at the records of the CCTVs, if they're still existing. They're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements of Mr. Madriaga. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.